Pag-usapan po natin itong charter change na isinusulong. Nag-iikot na daw ang ating mga congressman para tayo ay papirmahin ng petisyon for a people's initiative to amend the Constitution. Meron ding TV ads na sinasabi na kailangan natin i-amend ang Constitution natin to improve the quality of education, to improve the agricultural sector, at para magpapasok ng mga investment dahil hindi rin pumapasok ang investment dahil hindi allowed ang pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas. Unang-una po, walang ebidensya na nagsasabing kailangan hayaan ng mga dayuhan magmay-ari ng lupa para lamang sila ay mag-invest. Concrete example, Vietnam. Ang Vietnam po ay isa ngayon sa pinaka-attractive sa ASEAN para sa foreign investment. Pero sa Vietnam, hindi rin naman allowed ang pagmamay-ari ng mga dayuhan ng mga lupain. Sa kanila po, 50-year lease or pangungupahan. Ganon din sa Pilipinas, tayo po, 25-year lease, tapos renewable for another 25 years. So 50 years din. Pero papaisip ka nga, bakit sa Vietnam ang daming pumapasok na foreign investors, bakit sa Pilipinas pangilan-ngilan? Sa mga pag-aaral po, ano ang mga dahilan or ano yung mga nakaka-attract ng foreign investment? Unang-una, i-address natin ang korupsyon. So ibig sabihin tanggalin natin yung mga corrupt. Pangalawa, padaliin ang transaksyon sa gobyerno o yung ease of doing business. Pangatlo, pataasin ang kalidad ng human capital. Ibig sabihin yung kakayahan ng mga citizens sa isang bansa. Dito po pumapasok yung quality ng edukasyon. At alam naman natin, ayon sa global standards, pinakakulela tayo sa science, math, at English. Pero hindi po kailangang i-amenda ang konstitusyon para palakasin ang ating kakayahan sa sektor ng edukasyon. Pang-apat, tinitingnan din po ng mga investors yung quality ng ating infrastructure, halaga ng kuryente, stable na supply ng kuryente, quality ng healthcare system, peace and order, kung napapatupad ba ng maayos ang ating mga batas. At wala pong nagsasabi na kailangan na hayaan natin ng mga dayuhan magmay-ari ng ating mga lupain. So, fake news po at kasinungalingan yung pinapakalat ng TV ads na yan. Pangalawang punto po, bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte ay sinulong na yung Public Service Act. Precisely para mapalawak ang mga sektor na kung saan maaaring magkaroon ng foreign investment. So sa Public Service Act, nilimitahan na lamang ang mga sektor na kung saan ang limit ay yung 40% foreign ownership. Everything else, pwede na yung 100% foreign ownership. So ano itong mga sektor na kung saan may limit? Una, electricity transmission and distribution. Pangalawa, petroleum pipeline distribution, transmission. Pangatlo, water and sewerage system. Pang-apat, seaports. Panglima, the public utility vehicle. So sa limang sektor na lamang po na to, nililimitahan ang foreign ownership. Noong 2022 din, nag-issue ng order ang Department of Energy allowing 100% ownership for renewable energy projects. So, pinakita po nito, naamyandahan or naayos ang pag-facilitate sa pagpasok ng foreign investment sa pamamagitan lamang ng batas. Walang ginawang pag-amyanda ng konstitusyon. Pangatlo, ito po trust issue na. Maniniwala ba kayo o pagkakatiwalaan ba natin ang kongreso na to na isang tabi ang kanilang mga personal na interes at isulong ang interes ng taong bayan sa pag-aamyenda ng ating konstitusyon? Bibigyan ko po kayo ng isang konkretong halimbawa. Ito pong House Bill 8937 ay tungkol sa taxation ng mining sa Pilipinas. Nung nasa Department of Finance pa po ako, isinusulong po natin na taasan ng taxes sa mining para naman magkaroon tayo ng karagdagang revenue pambayad ng mga inuutang ng gobyerno. Pero nung lumabas po itong bill tungkol sa taxation ng mining sa House of Representatives, imbes na taasan ng royalty na kinokolekta sa mining companies, ito po ay ibinaba. Okay? Ang unang proposal nga po ay ibaba ito mula 5% to 3%. Nagreklamo or binantayan ito ng ating mga minority congressmen. So ang nangyari, binaba na lang from 5% to 4%. Pero ang punto doon, ibinaba pa rin. So imbis na magkaroon ng karagdagang revenue ang gobyerno mula sa mga mining companies na ito na nagbabayad ng royalties, mababawasan pa po ang kinukolekta nating royalties sa kanila. Ano yung connection nito sa Congress? Sino ba may-ari ng mga mining companies sa Pilipinas? Pamilya ni Speaker involved sa mining. Benguet Mining Corporation. So kung sa totoong maisasangtabi ang mga pansariling interes, mukhang hindi po ako maniniwala dyan. Dahil itong batas pa lang ng mining, hindi na isang tabi ang personal na interes ni Speaker. Maniniwala pa ba kung maisasangtabi ang personal na interes kung konstitusyon na ang pinag-uusapan?